So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito na yung bago nating setup sa apat na vid na paparating. So ito yung una, so nasa 2x2 squared na tayo or 2x2 2024, yun na lang ilalagay natin. Casper Espero versus Kenzer Mimak 2x2 2024. So mas pinaikling tawag dito bracket, kasi instead of 8 battles sa first round, 'di ba? Eliminations, quarterfinals, semifinals, then finals. Ito mas pinaikli siya, mas kinompress. 4 battles lang sa first round. So 3 wins lang ang kailangan para makuha mo yung kampiyonato, pero hindi siya ganoon kasimple. Kasi kita nyo naman yung lineup, 'di ba? Walang walang mahina, lahat yan malakas. So hindi siya magiging ganoon kasimple sa mga battle MC. And to review this first battle of the tournament, Casper Espero versus Kenzer Mimak, I don't think kailangan ko pa ba magbigay ng insights dito? No, hindi na. Umpisa na natin to kagad kasi medyo matagal din yung vid, 42 minutes, pero ito yung battle na to, nasaksihan ko rin to ng live since ito yung galing sa Vuelta Balentong. Pati yung second sight 13 na battles, na lahat ng battles is na napanood ko rin siya ng live, kaya exciting din siya kung paano ko siya i-approach through online or replay. So tignan natin, no? Gusto ko sana magbigay ng insight sa Casper Espero, pero parang unfair naman kasi medyo hindi ko pa masyadong hindi ko pa alam kung paano lumaro gaano yung Kenzer tsaka Mimak, kaya just to be fair, let's proceed to the first round ng 2x2 squared. Kaya game. Yung mga laban sa 2x2, pakinggan natin, pangalawang battle, Vuelta Balentong 11, Kenzer Mimak. Hoy, dito ka! Kagabahan, alalahanin mo lang pinanaktis natin, okay? Okay, in 3 ha, in 3. In 3. 1, Gubat Game! Ina mo, nasa Vuelta Balentong tayo. Nandito tayo sa Pasig. Sheesh, pare! So do I have to improve our Tagalog na ba here, part? Yeah, kaya let's make it ulit na lang, okay? Okay, in 3, in 3. Okay. 1, 2, flip top cards! Sabi mo kay Saint Ice! Di mo na kaya mo magligpit, mag-isa, di mo na kailangan ng katulong. In short, wala kang silbi! Hindi! Ako yung tunay kaya mag-isa! Kung magbitaw ng baray, hindi alanganin! Kahit mag 3-in-1 pa tong battle, di ka talagang may tulog kayo sa akin! Hindi. Samahan mo na lang kami. Lakas natin na lang doblehin. Ay, sige. Kaya, 1, 2, 3, let's vote in! Unity! Ulit. 1, 2, 3, let's vote in! Unity! Tangin na mo, Emsay! Pinaparat mo daw sila! Meaning ng TF mo, thanks po! Is that true? No way! Totoo, tol! Kaya nga yung MVP nila sumikat sa Pahawa Bars na naka-wordplay. Oh, shame! Pero hayaan na natin yung Bisayawang hubak! Focus na tayo sa magpinsan! Expose na lang natin yung mga hinaing ni Casper kay... Oh, magpinsan ba sila? Hindi ako aware So, proceed. Nathan, kasi sabi ni Casper... Puta tol, may tampo kay Boss M. Parang masyado niya akong tinitipid, bro. Talaga ba? Paano mo naman nasabi, tol? Yung TF na bigay niya sa akin, sakto lang pangkain, tapos di man lang nuhampas sa leeg ko. Ulul! Wala talagang nalagpas sa leeg mo! Masyado na ang obvious! Sa sobrang haba ng leeg mo, nagmumukha kang Brontosaurus! Pero kompleto daw sa elements! Mala-avatar ka, umay bro! Walang husay to! Magiging avatar ka lang kung balat mo ay kulay blue! At ikaw naman, evening star! Does the moonlight shine on Paris? Ulul! Tangina mo! Hindi yan ganis mo, Joris! Kaya pala di mo kang star kasi trianggulong hugis. Kasi nung bata ka pa, di ka pinapayagan maglaro sa labas ng mama mo, walang hiya ka. Kasi sa sobrang tulis ng baba, pag nadadapa ka, nakakabutas ng kalsada. Pero makulit!
lumalabas pa rin. Natigasan ng ulo'y pambihira, bro. Talagang panira tong bitch. Kaya nga di ka pwede maging galing ghetto kasi panira ng streets. Tangina, sali ng sali sa pedestal, di man lang makalampas ng quarter. Nakakatawang hinango yung pangalan sa star tapos yung playing time pang benchwarmer. Ikaw na may mas plausible na career. Pero kung tutuusin, di pa rin yan nakaka-elibs. Kasi kung 1v1 tong battle, di mo ko kayang lusutan na para bang pedestal semis. Okay. Ang mulong neck, yung ID pick mo mukhang galit. Di mo kayang lusutan parang pedestal semi. So, sa unang pedestal kasi, natalo siya kay Good Kid. So, semifinals din yon. Then sa pedestal 3, mabot na naman ng semi si Casper, which is natalo naman siya ni Mirage. Then kay Espero naman, natalo din siya sa first pedestal kay Class G. 'Di ba, kay Class G 'yon. Then sa second sa third pedestal naman natalo naman siya kay Pilos. So ayun, yun yung tinutukoy ng Mimac and Cancer. Pero kung tutuusin, di pa rin yan nakaka-elibs. Kasi kung 1v1 tong battle, di mo ko kayang lusutan na para bang pedestal semis. Ano, tangina mo long neck, yung ID pick mo mukhang galit na etits. Gago. Isa kang multong, mukhang titi. Dapat pangalan mo, Burat! Ay, ito namang between! mukhang angel na naluklok sa Hindi, sea. ito, tangin na mo. Seryoso na. Pas na sa komedya, mga anak ng puta. Hindi ko lang papaluhodin tong tala, pahalikin ko pa sa lupa. Pero lamado daw sila para sa mga battle rap nerds. Yan yung fanbase nila na solido at tunay. Mga taong mas inuunang mag-analyze ng battle rap lyrics kaysa maghanap ng makakantot sa buhay. Gago. Oo, kami na yung underdog. Kasi nga pare, ultimo. Teka lang, tubig muna. Teka lang. Oo, kami na yung underdog. Kasi nga pare, ultimo. Yung mga panlasa ng mga critics ay huling-huli nyo, pero di man lang kami kinabahan sa mga pusing to kasi on paper lang kayo halimaw na parang Pokemon cards. Tangina yung imahe pang multo. Sheesh! Paranormal! Ba't di ka na lang magpakatao paranormal? Lotus bars, bitch! Ikaw naman! Damay mo ba yung asawa ni Prince? Dinamay-damay mo pa yung jowa ni Prince? Alatado kang kupal. Ang bastos-bastos nitong between. Dapat pangalan mo, porn star. Oo, isang galing kabilang mundo at isang galing kabilang buhay. Pero di pa rin yan makakapatas, G. Dahil nilabas na ni Boss Enigma, Ghostbusters of the Galaxy! Bench! Puta ka mo! Yeah! Okay. So, una, sa lahat, hindi naging ganun kalinis yung performance ng Team Tacloban. 'Di ba? So, may mga choke, may mga stutter, may mga poses. So, I think isa 'yon sa mga hahatak sa overall performance. No. Hahatak 'yon sa overall performance. Hindi mali ako ng ano. So, hahatak 'yon sa overall performance nila. And the delivery, I think medyo hindi rin siya ganun ka pulido. Hindi, I mean, paano ko ba sabihin to? So, yun, yung delivery ng, to be specific yung delivery ni Mimac, okay yung para saan, okay yung delivery ni Cancer okay. Pero, hindi nagmi-mix kasi, hindi nagko-complement yung delivery ni Cancer sa delivery ni Mimac. So, in chemistry, medyo taliwas din tayo doon. Medyo hindi pa ganun kapulido yung chemistry ng dalawa. 'Di ba? So, dapat kasi nagko-complement yung yung performance, 'di ba? Ng boses, ng delivery. So, kay Cancer kasi okay yung okay yung delivery ni Cancer para sa akin. Okay talaga sa akin okay talaga yung delivery ni Cancer, kumbaga. Kay Mimac kasi ang tinig ng boss ni Mimac, tapos medyo hindi siya sumasabay sa performance ni Cancer, hindi nagko-complement, hindi nagmi-mix, parang parang oil tsaka water na hindi talaga nagmi-mix, 'di ba? So medyo talaga yung yung performance. Then sa meron pa sa writtens, feeling ko since
since I know Team Tacoma, alam ko rin yung mga linya na effective for them. Alam ko rin yung mga angles na effective for them na mauuga sila. Pero sa ginamit or nagamit ng Team Tacloban na angles, references, medyo tagilid sila doon sa akin. Okay? So, yun yung mga napansin ko. Kita nyo naman, 'di ba? Tinuloy-tuloy ko yung panonood ng round 1 nila Cancer Mima kasi para sa akin sa plain no, hindi walang effective na punches, walang nag-stand out or some, yun lang yun para sa akin. So, pakinggan natin sila Casper Espero dito, although hindi pa natin napapakinggan yung Casper Espero, pero I think sa dami ng butas na nakita natin sa performance nila Cancer Mima, Casper Espero have the advantage agad sa round na to. So, let's see. Naligaw yan sila kanina. Alam nyo ba kung bakit? Sinearch nila yung venue, meet routine Pasig. Wag na tayo mag-rebat. Gagawin na tayo mag-rebat, nakakawa na yung game. May bisita tayong mga taga-Visayas! Wag sana tayo maging bias. Gawin nating maganda yung hatol. G! O, diba? Ito yun. Ito yung perfect example kung ano yung sinasabi ko sa performance ng Cancer at Mimac na hindi nagko-complement yung boses nila. And tingnan nyo yung Casper Espero. Diba? Sobrang latag, no? Ang ganda nung latag, ang ganda nung placing ng boses nila. Sabay na sabay, nagko-complement sila. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo. Unlike kila Cancer at Mimac, hindi talaga nagko-complement yung boses nila. Kaya kapag nag-deliver sila both, nagsasapawan Unlike kila Casper Espero, nagko-complement kaya sabay mo naririnig yung boses nila parehas. Yun. Gagawin na tayo mag-rebat, nakakawa na yung game. May bisita tayong mga taga-Visayas! Wag sana tayo maging bias. Gawin nating maganda yung hatol. G! O sige, palakpakan na natin! Yolanda Survivor! Gago. Di ba sa may probinsya o bundok walang signal kaya doon mabisa magtago? Pag nakita ko sa balita, signal number 5 kayo. O baka fake news yan? Gago, walang etos man. Nung tinamaan silang dalawa, muntikan maging righteous one. Talagang walang takot yung mga waray, lahat papalagan ho. Kaya pala usap-usapan sa taas bago sila tamaan ng bagyo. Ano? Dito tayo kala Cancer, matatapang naman to. Ulul gago buang! Halata mong lutang! Sana bumalik si Yolanda sa inyo! Tas sa bahay nyo lang! Gago kasi sabi niya, ganun kami katapang, kami unang humaharap sa bagyo. Yung lola niyang mambabarang, imbis na lumikas at lumabas ng bahay, nilabas yung tapang. Sobrang daming alam na maalam. Gago. Pero, di lang si Lola may nadawit pa po. May 4 pa na kamag-anak, grabe na po. Walang palag, walang nagawa. Kahit ano, P9-0 ni Yolanda, yun ang bati bagyo! Bati bagyo. Chemistry itself, yun na yung nagsasabi sa atin kung sino yung lamang sa battle, no? Although yes, sige, round 1. Kita na agad natin yung yung chemistry ng dalawa na sobrang perfect sa chemistry yung dalawang to, Casper Espero, pucha. Wala akong alam ko, nasabi ko na sa review ko sa day 2, no? Kung napanood niyo yun. Yung chemistry ng dalawang to, given, no? Given at sobrang consistent talaga. Kaya tangina, wala ka ng ibang di mo na kumbaga yung chemistry hindi mo nahanapin sa kanila kasi naka-built in na yun na maganda yung magiging magiging performance nila. Pero lang kung may mag-choke na isa, diba? Doon mawawala yung momentum. So parang ang aabangan mo na lang talaga sa Casper Espero is yung mga malalakas nilang punches na buo. So yun na lang. Pero yung chemistry given, sobrang given na talaga. Sayawang kita Ganto pala ganto epekto. Ang hirap na makilala. Cancer? Ano yan? Malalang sakit sa Bisaya? Hamog sa sakit niya, sir. Pangalang taglay niya.
Sobrang tagilid ng cancer. Inislantime na. Eto naman, Mimak. Mimak? Eminem ka pala. Pwede bang tagisan? Pero paano naging Eminem yan, tol? Titigan mo nga ng malapitan. Tingnan mo yung mata. 8 mile yung pagitan. Oo nga. Dapat pala banban. Ang alias na angkop. At kung bakit banban, isang banlag at bansot. Pero alam mo dati niyang pangalan? Ano? Basta. Ano nga? Basta nga. Putang ina mo, basta! Kaya ano pang aasahan? Malamang lapang palutaglay niyang kahusayan. Ay parang badang, kaya ba't papaniwala ang palabas niya dyan kung naisip niya na pangalan, basta-basta lang! Pero Team KM yan. KM, nagsama pa yung mga gago. Pes makadikit tong mga dayo ay malabo. Pinangalanan na nga kayo na KM, sana nasukat niyo yung layo! Kaya dumustaan sa kayo, boy! Pero wag ka, mga kalugar yan ni GL. Mga estudyante niyang pinulot. Kaya ginagamit nila sa battle para sa tao magkadulo. Laging bukang bibig si GL. Yung spotlight niya inabuso. Para masiguro nila yung hype, yung hinahype nila siguro. Pero di ba Siguro, sinabi ako sa okay? itong virgin? So wala siyang tira. Bugok na nga yan! Kupal tong mga bata mo, hanggang tuktok ang yabang! Ngayon anong pakiramdam na yung sinasabihan mong virgin lagi may pangpukbuk ang laban? Kasi di ba magkakasabay kayo ni GL? Pero siya lang yung sumabay sa current na pasama pa sa greatest! O sa mga taga-Leyte! Siya lang yung naging latest! Pero wala kaming pake kung taga sa inyo pa yung Galing. nagtatawag ng old gods. Kami malabo nyo maolat! Kasi kung nasa inyo nga yung GL, nasa Sa amin amin naman ang yung congrats! Tangina, perfect. Perfect round para sa Tacoma Boys. 10-7 in favor of Casper Espero. Ganon kabilis yung judgment ko sa battle. Chemistry, references, punchlines, haymakers, setups. Ano pa? Marami pa eh. Marami pa. Sorry. Natapos yung yung edit. So, sinasabay ko na yun eh. Okay. Going back. Ano pa? Ano yun? Punchlines, chemistry, haymakers, setups, references, angles. Sobrang perfect ng Tacoma. Sabi ko nga sa inyo, sa review ko sa day 2 ng match-up ng Ahon 15, sa lineup ng Ahon 15, sabi ko yung Casper Espero, given na talaga yung chemistry nito. Kumbaga, hahanapan mo na lang talaga ng isang solid na punchlines to eh, solid na angles to eh, para mag-complement talaga sa kanila. And, yun, nakita nyo naman kung gaano kalakas yung pinakita nila. No, hindi na ako magbibigay ng mahabang explanation dito. Kitang-kita na sobrang lamang ng Casper Espero dito in terms of performance, chemistry, writtens, especially writtens. So, yun, mas effective para sa akin yung Casper Espero dito sa pagkakataon na to. Lakas men, tangina. Solid yun. Yung slant rhyme na cancer, yung sana bumalik yung Yolanda sa bahay nyo lang. Ano pa yun? Ang daming alam, kaya na maalam. So, ang daming quotables, di ba? So, marami. Hindi lang yun. Hindi ko na isa-isahin, pero madami talaga. So, yun. 10-7, Casper Espero. No doubt. Tsaka yung chemistry. Kita nyo yung chemistry, di ba? Sobrang nagko-complement sila sa isa't isa. Yun yung wala sa Cancer Mimak na sana mapanood natin along the way. Woo! Ang galing ni Casper! Uy, tanda. Ano na? Akala ko ba kaya mo mag-isa? Puro yabang lang pala tong gago. Binubuhat ka lang ng multo parang isa buhay finals run ni Romano! Uy, na-flattered. Mura kikilig ka dong. Joke lang yun! Mahina talaga kayo ngayon! Tangin na sabi nito, puta pandak ka daw. Tangina, pandak daw ako, at least pogi. Karisma ko, mala Magic Johnson. Kasi pag maglaro ako ng... pandak daw ako. At least pogi. Karisma ko, mala Magic Johnson. Kasi pag maglaro ako ng basketball, point guard, tas ako pa yung center of attraction. Putangin na! Dinamay pa yung dati mong pangalan.
Halatado kayong timawa. Oo, basta lang yung pangalan ko kasi ako yung tanong na hindi mapaliwanag. Tangina, anong pinagsasasabi nitong mga bruha? Cancer daw, sakit sa Bisaya. Yung sakit sa Bisaya, ganito yung itsura. Tanginang to. Tapos, ano? Ay, mura kang kulira. Tangina, Yolanda Survivor daw. Yolanda. Tanginang damayan. Di ako na-trauma doon, di kami namatayan. Gago. Tanga. Ang saya ng walang kuryente ng ilang buwan, gago. Tangina. Ano, internet boy? Putang ina mo ka. Ano? Tangina mo. Sa Yolanda, yun na yung linya yung mababaw. Nung Yolanda, libre kaming pumatay ng magnanakaw. Oh, at alam nyo, idadamay namin mga syota nyo. Kaya marapat lang nakabahan at di na para mag-chill. Tatarakan ko to ng patalim sa puso na makita nyo magka-Chris sa Camille. Yung pangalan ng syota nito, Rain. Nice. Yung tanga na pa-oo niya, men. Damn! Sa bagay lang kayo ng syota mo. Kasi bobo ka rin. Oh, simpleng pangungupal. Ha? Simpleng pangungupal. Hindi! Pakibuksan yung mga tenga! Chris sa Camille! Rain! Kumusta si Vanessa? Para sa mga di nakakaalam, naghati sila sa iisang chick. Naku pare kaya mot. Hindi sila naghati, tol. Pareho silang nanligaw tapos si Casper sinagot. Putang ina na yan! Si Negrong pangit kawawa. Gusto kasi nun mahaba yung leg, hindi mahaba yung baba. Tangina, magtrupang nahuhumaling sa isang babae. Samahang nakakabahala na yan. Nakakatawang kami yung galing gubat tapos kayo tong nag-aasan. Speaking of galing gubat, ang susunod na angle ay malapit sa puso ng aming home stage. Pag-usapan naman natin yung mga salitang binali nyo kaka-wordplay. Kasi binigkas niya yung pader na father para ma-wordplay niya sa father. Tangina, tapos nilagyan pa ng graffiti. Ako ay nahiwagaan, kawawang haligi ng tahanan. Gusto lang maghanap buhay, walang awang pininturahan. Upal! Porkit haligi ng tahanan, pininturahan mo? Galawang nugmen! Ganyan na ganyan yung makukuha mo, kakapunod mo ng komersya ng Boysen! Ito naman, binigkas niya yung feeler na pillar. Yung feeling na feeling. Yung after na after. Tangina, napaka-cringe yan, G! Natapos ka na lang sa pag-aaral, di mo pa rin alam yung difference ng F at P? Meron ba yan? Time freeze nun. na naging time purse. Hell na hell. Kung iisa-isahin, baka di na tayo matapos. Kakapilit yung bumali ng verb tsaka noun, di na kayo makapag-enunciate na maayos. Ano? Sa Okay. pag-correct ng diction nyo, sa amin pa naiatang, kami grabing nahinaan. Ano feeling na kayo naman kinukurik sa diksyon ng mga galing Kabisayaan? Ano? Yon ang solid na linya ng Team Tacloban para sa akin. Okay. Reverse Bisaya discrimination! Bars, bitch! Nagstagil! Tangin na mo! Wag na, tuturuan mo na lang sila mag-English. No, di natin po natin yan. Tangin na mo! Ang ina mo, Tagalogin mo, Englishin ko. Tangin na, di ko kaya mag-freestyle ng Tagalog. Tangin na mo! Sige, para tabla lahat, warayin mo, Englishin ko. Oh, sige. Tol, kung sinterigent ako, wala ka bang tiwala? Game! Hoy! Hey! Berat ka lahan ni Mamay! Ikaw na yawa kalabay! Ungarang nga makasabay, mga tanga nga naglabay, nga haaknag ka mamatay! Mga dugo na naglalay! Halawas naging pansaray! Kau man ka grabe na makastigo na magalabanta ka bastayan niya amay! Hoy! Hoy! Ano nang? English na! English na dong! Joke lang yon, day of English ko ngayon. Tay! Puta ka mo! Okay, nagpakita sila ng creativity sa round 2. Gusto ko yon. Approve. Approve yun, Cancer Mimak. And diamak na better round yung round 2 compare on their last round sa round 1. So,
props po siya. Nagustuhan ko yung round 2 nila Kenser at Mimak. Nakuha nila yung momentum nila. Unlike sa round 1 na medyo hindi. Kasi nga, malubi yung performance, may mga chokes, may mga poses. Tapos yung chemistry nila, hindi pa ganun kalitaw. So, although sa round 2, hindi pa rin ganun ka-consistent yung chemistry. Pero, masasabi ko na yung sulat nila, mas naging compatible sa kung paano sila nagpe-perform sa stage. So, nagustuhan ko yung Englishin mo. Warain mo, Englishin ko. Ganda nun. Tapos yung may isa pang linya sila Kenser Mimak na nagustuhan ko rin. So, yun. Better. Yun lang yung masasabi kong word. Better. Mas okay to compare sa round 1 nila. Solid. Yun, ulitin ko lang, hindi pa rin naman ganun ka-consistent yung chemistry, pero in terms of sulat, mas malakas tong round 2 nila Kenser, mas maraming quotables, mas maraming effective lines, mas maraming, basta, mas angat to. So, hindi ko naman sinasabi na madadalian sila Casperes pero natapatan yon, pero kailangan nilang tapatan yon at lagpasan yon. Kasi, mas mabigat yung round 2 ng Kenser Mimak compare sa round 1 nila. So, game! Yo! Mga gago! Fucking battle rap, man. Pawis na pawis. Etong medyo semi-power, semi-rapper. Gago, pawis ka na. Bumili ka muna ng Johnson Baby Powder. Tapos, pandak na pogi, talagang ayaw magpaiwan. Tangina mo, pangalawang battle mo na to, kamukha mo si Kilan. Tangina mo! Gago. Tsaka po, tangina mo, anong si Vanessa? Ang pangit ng birong ganun. Ba't ko liligawan yung Vanessa? Pinsan ko yun. Bobo! Yung mga pinagsasabi nyo, dapat magtigil. Waray kayo ng waray, hindi naman dyan si GL. Bobo ang puta, tangina mo. Mukhang nalulong sa addiction. John Johnson, tanginang magic yun. Ang tawag doon, Lake Show. Siya raw si Victor Wembanyama. Nya! Baka Victor Wembanyawa. Pugi ng ina mo, sa liit mong yan, nagawa mo pa yung isingit sa iyong verse? O sige, please welcome Victor Wembanyawa ng Santo Niño Spurs. Tangina mo, nagagala ka na naman ah. Wala pa madaling araw ah. Piling Wemby kasi yung puta. Pes dyan ka mabubutasan. Sa division nyo, si Ban yung maingay dahil sa taglay na kausayan. At alam mong di iyon bulaan. Kaya wag kang umasta dyan at topic kung iba yung pinag-uusapan. Ikaw usap-usapan sa inyo, full-time addict ka raw. Grabe, bangis! Nakakaranas lang niya ng pahinga pag sinasabihan siyang, you're under arrest. Under arrest. Bars! Balik tayo sa'yo. Putangin na mo, pinanood ko yung battle mo ah. Yung anto ko natanggal. Paano puro comment, recipe ng binangkal? Tangina nga, nagtataka nga rin ako ba't may sangkap at mga panutong talamak. Hanggang sa napagtanto ko, sakto lang pala kasi may paglulutong naganap. Ooh! Kasi paano ka nanalo kay Zero MB? Yung eksena ba't ganun? Eh kitang di ka tumaas sa zero kaya nga negative ka dun. Okay? Yung judging, 4-1. May butas. Dapat meron ding veto. Nag-iisang hindi bumoto sa kanya, si Jonas. Alam naman natin hindi yun bias. Kita naman sa mga reaction video. Tas last battle, panay yung gay joke sa mga lies nila na gamit. Ulul pampalubag, loob lang yan ng mga insecure na pangit. Kasi binasted yan ng mga bading. Pagka broke nila, di lang mag. Kaya tinapaktapakan LGBT kasi natapakan din yung pride. Pero lalaking-lalaki yung mga pormahan. Pero manlalambot, alanganin. Hindi nyo pwede sabihin straight kayo, ngayon tagilid kayo sa amin. Alam mo ba may liga yan? Ano? 053 Battle League. 053 ang puta. Siya yung organizer pa. Saan mo nakuha yan? Sa dulo ng cellphone number niya. Tapos makikipagyabangan kayo sa Motus?
Ba't anong inangat nyo sa galaw? Yung nilamang nyo lang naman sa amin, meron kayong TF na kalabaw. 053 ang puta nilalait ng Motus. Pestoy Gante sa buong 053 Battle League. Inyong representative. Basic lang ng sobra. Handaan ng mga gamit tsaka bomba. Guguluhin niyang 053 hanggang ma-530 Santa Rosa! Uy, puking ina mo, ano yan? Baka ma-take down tong video, tigil mo yan, huy. Gago, nilalabas ko lang yung brilyante ng apoy. Kasi sabi niya sa isang laban niya, isa raw siyang engkantado. Ha? Yung pagiging Bisaya, sinulit na nito. Baka akala mo, engkantado na yung bukid sa inyo. Ito naman yung first time niya sa airport. Di man lang nagpakita ng onting class. Nagsisigaw, thank you Lord, nakapasa na ako. Sabay kay Cancer na pa-holding hands. Akala niya board passer na siya nung binigyan siya ng boarding pass. Ang bobo. Pero minsan lang mapadayo yung mga bay. Kaya malamang yay mga handa. Kaya sa aming palagay, pwede nga maturing na banta. Alam na aming matagal nyo nang inantay na sa Manila may sampa. Pwes ito flashlight, Posporo, galingan nyo manghuli ng gagamba. Yo! Okay. Round 2, Cancer Mimak. So, bigyan natin ng 9 points yung Cancer Mimak sa round 2. So, why 9 points instead of giving them a 10 points? So, kinumpare ko yung round 1 nila Espero Casper versus round 2. Round 1 nila Round 1 ng Casper Espero versus round 2 nila Cancer Mimak. And para sa akin, mas superior pa rin yung round 1 ng Casper Espero. So, I'm not giving a perfect 10 points for Cancer Mimak sa round 2. Kasi para sa akin, hindi yun enough para lumaban or tumapat dun sa round 1 nila Casper Espero. No? Kaya, isa 9 points for Cancer Mimak. And why I chose Cancer Mimak sa round 2 against Casper Espero? Kasi, medyo nag-slow down yung Casper Espero sa round 2 para sa akin, no? Medyo nag-slow down sila. Tsaka hindi nila natapatan yung hindi nila natapatan yung performance nila Cancer, no? Na para sa akin sobrang naging effective, sobrang naging malakas, sobrang naging consistent sila Casper Espero sa round 2. Para sa akin nag-slow down talaga, bumaba talaga, nag-decline. From 10 points, bibigyan ko ng 8 puntos sila Casper Espero dito from round 1 to 2. So, ang laki ng ginamp talaga. Ang laki ng nawalang portion ng performance sa round 1 papunta sa round 2. So, balance pa rin naman. Andun pa rin yung chemistry. Andun pa rin yung effective haymakers, punchlines. Pero, the power of those lines, medyo nawalan ng effectivity. So, yun. Then, Cancer Mimak naman, from 7 points, bibigyan natin sila ng 9 points dito. So, laki naman ng tinalo nila or naglip sila ng todo. And para sa akin, deserved ng Cancer Mimak yung 9 points dito. Kasi, ang ganda nung pinakita. Ang dami naging quotables din sa round 2 nila. Yung pagbibisaya, pagwawaray, i-Englishin. So, marami. Basta as in marami. So, round 2, kanila yon, malinaw para sa akin, pero sobrang dikit, no? Sobrang dikit, no? So 10-7 sa round 1, then 9-8 sa round 2. So meron ang Casper Espero merong 18 points, 10-8. Then Cancer Mimak naman merong 7 and 9, so 16. Malaki pa rin naman, no? So hirap man, pero 10-7 yon, is a 3 points ahead, 'di ba? So 10-8, 18 points for Casper Espero, 7 and 9 naman sa Cancer Mimak, that's 16. So sa per round tabla, pero sa scoring natin, that's 18-16. Lamang ng lamang ng 2 puntos ang Casper Espero. So meron pang round 3, so game. Yo! Tanginang to! Dinamay pa si Kilan na yung mukha parang si Petra.
Di ako yung kamukha nun. Yung kamukha nun, yung jowa mong negra. Ay, gago. Oh, tangay na neto. Yung mukha nyo, sa Bisaya, tawag yan amaw. Bigay kayo ng flashlight tsaka posporo, tapos bigyan yung inaagaw. Mga upal pala to eh. Tangina. Bakit ba kasi nangaagaw ka? Bakit ka umaangal? Walang TF na kalabaw doon, di kami samar. Oo. Ako si Mimak. Tunog, Thailander na ngongo. Ito naman si Casper. Tunog butler na lolo. Ginaya-gaya mo pa si Pibos? Yung kabos, ginaya-gaya mo pa si Pibos? At tanginang boses yan! Tanginang boses yan! Siguro yung vocal cords mo may malala na nasugat. Ginaya-gaya mo pa si Phoebus, yung kaboses mo naman si Arik nung nakaraang gubat. O, ikaw naman! Paos? Yung girlfriend mong si Krisa Camille. Grabe na makareklamo sa'yo, demonyo ka. Kasi whenever nag-French kiss daw kayo, sobrang laki ng bibig mo, nalulunok mo yung ulo niya. Kaya pala Hispero. Pang out of this world kanyang pangalan. Kasi yung puki ng inang bunganga mo may kalawakan. Motos bars, bitch! Oh, dahil round 3 na, punta na tayo sa exciting part, mga chong. At dahil kami nga yung galing gubat, hayaan nyo na kami mag-address ng elephant in the room. Usapang motos! Motos? Totoo talaga yung galit nyo kay Emzite. Pinaggagawa nyo pambihira. Kasi yung formulang ginamit niya para yung katana magtunog mahina, sirain ang kredibilidad ng buong liga. Okay. Para ma-wordplay niya yung katana sa tagahawak, wala siyang pake sa kung ano yung pwede na masira. Yung pinaggagawa mo kay Christian ay parang yung pinaggagawa ni Apex kay Enigma. At ikaw Okay. naman, May punto. yung laban nyo ni Prince. May punto. Kasi kung napanood nyo yung laban ni Casper kay Katana, ganun talaga yung basta kung napanood nyo, maintindihan nyo yung pinupunto ni Cancer dito. And I agree. Pwede na masira. Yung pinaggagawa mo kay Christian ay parang yung pinaggagawa ni Apex kay Enigma. At ikaw naman, yung laban nyo ni Prince. Yung kaplastikan mo kay Emzite ay in-expose niya, men. Pero naglibat na lang si Tarantado na, okay lang, pwede ko naman sabihin yung mga bagay na hindi niya kayang tanggapin. Friendly criticism. Kasi concern ka sa kanya. Ulul, kabalintunaan. Kasi kung tunay ka ng concern ka sa kanya, ba't mo pa i-share sa live kung pwede naman niyang behind closed doors ng pag-usapan? Ano, walang wordplay. Purong katotohanan binato. Kaya boss, parang tanga ka naman kung pagkatiwalaan mo pa tong mga to. Oo, yung taong dahilan kung bakit kayo naging front act sa liga ay binabackstab nyo pa. At dahil binaliktad nyo yung Emzite, Katapusan nyo na. Tangina, nauna si Kilan eh. Pero ano sila eh? At dahil binaliktad nyo yung Emzite, katapusan nyo na. Kaya nung pedestal semis, binadibag ka ng tito mo, boy. Malakas lang kasi sa selfie bars. 5-0 ka tuloy. Ito naman, hanggang first round lang. Parang si Badang. Binadibag ni Pilos, talagang laglag siya agad doon. Second round yun. Semis, pedestal quarters, mukhang drive-by shooting, pinatay ka ng unknown. Ano? Tapos, puro sila... Hindi, sabi ni Casper, experience is the best teacher. Pero maganda daw yung may achievements. Nice line. Kahanga-hanga talaga. Tanong ko lang, Casper, nag-champion ka na ba? Ako champion ako no high school! Oh, ako nasasagot, no? Yung sabi ni sino ba nagsabi? Si Cancer ba o si Mimak? So, si Mimak, no? Sabi niya first round daw talo sa pedestal si Espero, no? So, sa pagkakalam ko second round 'yon, eliminations 'yun eh. Against Pilos kasi ang nakalaban ni Pilos sa first round is si Good Kid, which is tinalo niya yon, kaya nag-advance si Good Kid. Then ang tinalo naman ni Hespero sa first round, pedestal 3, we're talking about pedestal 3. Ang tinalo ni Hespero sa first round is si Blizzard. So kaya second round yung sinasabi. Second round na nalaglag si Hespero. So sabi kasi ni Mimak doon hanggang first round lang daw. Then yung sinasabi naman ni Cancer na
tinatanong niya si Casper na nag-champion daw. So, ang kampeonato ni Casper, Scene Zone, di ko alam kung basta tatlo Scene Zone, Ikisan ba? I don't know kung Ikisan Tapos, basta may isa pa. Basta tatlo na yung kampeonato ni Casper. So, ayun. Ako, 2-time champ ko dun sa amin. Ikaw, nanatili kang mangmang. Kaya payo ko lang sa'yo, Casper, wag ka magsasalita tungkol sa mga bagay na hindi mo naman ramdam. Ano? Pero cum laude daw silang dalawa. Yes, cum laude silang dalawa. So, medyo... Sige, mamaya na nga ako mag-ano. Baka kasi makalimutan ko mag-comment Pero, so, yung hindi ganun ka-effective, hindi, nawala ng impact yung linya na yun, no? Kasi, yun nga, una sa lahat, hindi first round nalaglag si Espero, then yung sa pagiging kampiyon, 3 na yung hawak ni Casper na kampiyonato. So, hindi ganun, parang nawalan ng epekto yung linya na yun. Kasi, alam ko na hindi ganun ka totoo yung sinasabi nila. So, yun. Wow, kahanga-hanga talaga. Congrats, kahit lagi kayong bagsak sa tournament, importante, pasado kayo sa standards ni Akata. Pero yung diploma nyo, Wala namang papel sa stage na to! lalo na kung di ka naman suportado ng nobya mo. Kasi pakinggan nyo to, pukin ang inang niya. Putang ina kasi, naready ko na yun. Ito Pil na pil mo suporta pag yung shota sumasama sa battle. Ulit, pukin ang ina. Pil na pil mo suporta pag yung shota sumasama sa battle. Ulul, nasama lang yan para hindi ka mambabae. Oy! Nagsabi ng real talk si Rain yun! Tangina! Real talk daw, ew! Kaumay! Di pala tunay! Yung suportang binibigay sa'yo ng babaeng natipuhan mo, nandito lang siya para pigilan yung pukin ng inang kalibugan mo! Tangina, kumampi sa kalaban! Yung utak na dapat yung taba na dapat para sa utak na punta sa suso. Gogo. Akala ko ba Rain kanyang pangalan, pero bakit ang galawan pang Angelica Yulo? Puro sila! Oh, kita nyo kanina. Sabi ni Kenzer. Sabi ni Mimak. Ang neto mga naaaning. Puro sila sabi ni. Sabi ni... Ano yun? Salamin! 1, 2, 3, go! Baba niya ay matalim, kutis naman ay maitim. Si share ng trip niya gayahin. Kulang na lang mag-cosplay na din. Ito namang si Leeg, si Chakno ang kahawin. Dapat sa'yo ay nag-EML. Matalim yung babadi, yung lyrics. Tong kay Chakno kahawig yung dede ng shota pang tank build. O cringe! Ganun ka ba kababa? Hindi! Pinatunayan lang namin na sa skills kami hindi lacking cap. Talagang merong shocking at entertainment value ganun pag classic battle rap. And to sum everything up, ikaw na mismo naglagay sa utak namin na may nagaganap sa nalutuan sa liga nyo, gago. Kaya makakakuha lang tong mga to ng boto kung may taga-modus na urado. Time! Team Eroy! Team Eroy! Go! Hindi... Okay, so pababa. So pinakamalakas nila yung round 2, pero pagdating sa round 3, syempre andun yung expectation ko na madadala nila yung momentum nila, pero nangyari pababa. So yun, wala na akong masyadong explain pa kasi hindi nila nakuha yung momentum nila dito, no? Nagtry silang makabalik sa linya or sa moment, pero hindi nakuha. May mga stutter pa, hindi pa ganun kalinis yung performance. Then, adagdag pa natin siguro yung mga angles or references na alam ko na hindi ganun katotoo. So, yun, yung nag-champion ka na ba? Which is 3 na ngayong kampiyonato ni Casper. Yung nalaglag sa Espero sa first round, which is hindi naman sa first round yun. So, maraming angles or references sila na para sa akin ineffective since I know Casper and Espero. So, yun. Isa yun sa mga nagpababa sa performance nila. Then, punchlines, hindi ganun ka tumatama. Performance, di ba? So, yun. Yun lang. Bumalik sila sa round 1 performance nila instead of duplicating their round 2 performance. Yun lang. Modus na urado!
Team Eroy! Yo! Hindi daw ako suportado ng girlfriend ko. Andyan nga eh. Ba't ayun pa yung pinipilit? Yung girlfriend mo, nasa inyo. Walang pambili ng ticket. Tanginan to, panay damay ng jowa. Halatang puro bara-bara to. Bago mo idamay yung mga jowa namin, kamustahin mo yung jowa mo sa Tacloban, kinakantot na ng papa mo. Gago. Mo anak mo yung anak mo? Hindi mo anak yun. Gago. Di narinig yung ebidensya, bobo. Cellphone pa kayo, tanga. Ano, bobo? Tanginin nyo kasi. At saka hindi sila yung nagsabi ng real talk. Mahina yun. Gago rin. Alam mo ko sino yun? Si Matina ni Antonin. Gago. Trivia lang para lang masabi na putang ina mo. Kasi gago putang ina, nagigil tong mga bitch at wak. Kala mo naman yung mga TF hindi mix and match. Gago ano yan pre? Chicken fillet. Chicken pilay. Game na, game! Game! Chinat sila ni Arik! Cancer, Mimak, Welta. DPD kayo? Puta, di pa nga tapos! Nag-reply agad yung mga gago! PD kami, boss! Ang hirap nyo kausap, parang pipi na paus. De, seryoso na. Okay ba? Seryoso tayo? Okay lang? Bakit pa yung mga bagong Bisaya ngayon, yung mga rookie, pag bumabate, laging nangihingi ng simpatsya? Keso malayo galing, iniinsulto, puro kadramahan alam. Nadidiscriminate ba talaga yung mga Bisaya sa battle rap? O baka nagpapaawa na lang? Kasi isipin nyo, dati wala namang ganyan. Si Sak, kahit ilang beses na nag-choke, inaabangan pa rin ng tao. Si Sixth Street, sa Manila pa nakuha yung kampyonato. Si GL, crowd favorite pag dito nadadayo. Yan ang patunay na bitbit. Hindi bias yung mga taga Luzon, alam lang nila kung sino yung mahusay sa hindi. Diba? Ano yun? Obligado tayo na mga Bisaya nag-effort, nag-airplane eh. Obligado tayong purihin sila kahit di interesting sa atin. Hala, ang gagaling na mga Bisaya nagagawa nila yung binibasic namin. Tangina yung pagiging baype ng salag, yun yung ideyang hinasa. Paano matibay naman daw pag sinabing depensang Bisaya? Ang kapit nyo. Sa totoo lang kami nga. Basketball sa totoo lang, kami nga yung lugi dito kung titingnan nyo ng maigi. Isipin nyo, kami yung babanat ng tatamaan ka sa sipa ko, legit na parang Jet Li. Pukin ang ila mo! Meron bang mas lap trip dyan? Nung narinig yun ni Kuya Will, alam mo sabi? Ano? Bigyan ng jacket dyan! Tanginang to, feel na feel yung pag-wordplay. Sinusulit pa yung moment, samantalang pag kami yun, mumurahin na sa comment. Tangina, bumurahin. Feel na feel yung bumurahin. Kasi yung snake na ahas, pwede nilang i-wordplay sa snake. Napatago na pwedeng inaahas din. Yung letra, litro, mamaya, letter. Diba, Liban? Hindi nyo ba napapansin? Naging advantage na yung accent. Talagang abusado na nako. Maski yung toll, pag ginawa nyong tool, may magagamit na kayo. Nice! Tama. Yung punto, may mga bagay na kayo lang yung pwedeng gumawa. May karagdagan na kargada. Pero baliwala yung extra sandata kung di kaya magpatama. Sige kami na may isang atake. Tingin mo safe ka na dyan? Ano kung isa lang yung baril na gamit, upgraded naman. Kaya tatakbo yung mga waray, mapaparay yan na sobra. Di na palagay, yung mga lagay ngayon nalagay na sa trauma. Ay pasanay, di na nanamlay. Di na kasabay, nakaporma. Mga taga-taklo malamatay sa mga kamay na taoma. Tapos na. At sa pagpapalik ng 2x2, Tapos maraming na. araw Bisaya yung kasama. ubusin nyo yung Tagalog. Ulul walang dapat, ikabahala. Sinailagas na tapinsala. Unang round pa lang ng tournament, bawas na yung Bisaya. Kaya yung hangad nyo na panalo, ngayon sa amin bali. Siguradong sawi. Dahil sa between manumulto, pabor sa amin tong gabi. Overtime. Tong inang lakas. Ang lakas, men. Vuelta Balentong 11. Tong inang lakas nun. Ang lakas, men. There you to, ang lakas nung ang ganda nung concept na binuksan ng Kasperes pero sa round 3. Yung about sa Bisaya, na dati wala namang ganun. Pero ngayon meron na. Tapos marunong lang yan
parang sinasabi nila is marunong lang i-appreciate yung mga magagaling, no? So ang ganda nung punto nila dito, shit. Ang ganda nung concept na nabuksan nila, and masabi ko na dun pa lang tapos na, no? Pinanood ko na nga lang kasi puta ang sarap panoorin nung chemistry nila. Real shit, no? Ang ganda panoorin nun. Sobrang nagko-complement sila sa isa't isa. Galing. So wala na ako masyadong sasabihin pa. Puta, Casper Espero yun. All 3 rounds. Hindi. 1 and 3. 1 and 3. Perfect para sa akin yung 1 and 3 nila. So that's 20 points for that 2 rounds. Then 8 points for round 2. So 28 points for Casper Espero. Then kila Cancer Mimak naman, 1 and 3 nila is parehas din. So strongest round naman nila is yung round 2. Then 7-7, 14 plus 9, so that's 23. So 28 to 23, ang layo ng agwat, men. Casper Espero 1 and 3. So yun, pinakamalakas ng Cancer Mimak yung round 2, pero grabe yung pinakita nila Casper Espero. Umpisa pala ng battle sa round 1 pa lang. Then naglaylo sila sa round 2, then pagdating sa round 3, overkill. No, napakaganda ng concept. Yun lang masasabi ko. So yun, kanila yun. Casper Espero. Cancer at Mimak versus Espero at Casper. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng hurado, 5-0, advancing sa 2x2, magigay para kay Casper at Espero. Shoutout Cancer at Mimak. Salamat, Sir Ari. Shoutout sa SK Talayan Council, kila Sara, syempre kay Grace ko, Andrew, Ryan, Odot, kay Ambo, Eli, ko, Emel, Judge, Gina, Kirby, Oraler. Uy, may shoutout tayo doon. So, thank you na naman, Espero. Talayan Council, kila Sara, syempre kay Grace ko, Andrew, Ryan, Odot, kay Ambo, Eli, ko, Emel, Judge, Gina, Kirby, Oraler. Friends kay Babe Shop, kay Chito, Pinkman, Buloy, Justin, Luna, Lance Luna, Kagawad, Badyang, at kay former GT Asyong Happy 3rd Year Anniversary, Purok 13 E-Community Chapter, at syempre sa CC Griffith. Yun, shoutout lang sa Clutch and Mitch. Thank you sa pabango. Hot Having Clothing. Takama 24/7, 7-4 Ship Clothing, Real Joke, syempre. Kay Christian Yamo at shoutout pa sa mga tropang pumunta, pati kalala. No? Thank you. Yo, happy birthday kan Papulos, tapos shoutout na ako nung Marielen, I love you. Yo, shoutouts Kagawad J, Ormok Hip Hop Collective, Barabilira Nasdangay, DOD Rap Battle, 053 Battle. Gusto ko sila Casper at si Espero. Sabi ni Arik Bias daw kasi Bisaya. I have the Bisaya blood in me, man. Fucking Chinese. Ayun, kasi mas malinis yung presentation ni Casper at ni Espero. Pero gusto ko yung material ni Cancer at Mimak, lalo yung round 2. Talaga nagano sila doon na malagwa. Pero yung round 2 nila hindi ganun kalinis. Yes. So madaling decision na kina Casper at Espero yun. Yun, mabilis na lang. Round 1, medyo nagkakapaan pa. Hindi pa ganun kalakas pareho, pero binigay ko kala Espero, Casper. Konting-konti lang, gaibla. Tapos round 2, malinaw na Cancer, yes. Mimak yun. Yes. Yun yung pinakamalakas na round nila. Tapos sa round 3, ayun, doon na nagkatalo. Binigay ko kay Casper sa kay Espero. Yes. 1-3, Espero. Yun, yes. 2, kila Mimak. Parehas kami ni Poison ng boat. Round 2 para sa akin, malinaw na kila Cancer Mimak. Yes. Pero round 1 at 3, talagang na-domina talaga nila Casper Espero yung maliban sa material, sa talaga presensya, tsaka Plasma, parehas din natin si Plasma ng boto. Overall chemistry. At saka ayun, linis ng performance talaga. Ayun. Boto ko Casper Espero. Binoto ko round 1, malinaw sa akin. Yung Tacoma Boys. Yes. Round 2, mas malinaw pa rin sa akin na round 2, papunta yun sa mga Tagawaray. Pero round 3, nakuha ng Tacoma Boys, kaya 1-3, yun ako sa Tacoma Boys. Yun. Share na din, kapares natin. Sila ako, binoto ko rin si Casper at Espero. Round 1, binigay ko ng gahibla lang kay Casper at Espero. Mas nagustuhan ko yung creativity, yung chemistry nila doon sa round 1. Habang round 2 naman nila Mimak at Cancer, medyo nagpapainit pa. Sa round 2, binigay ko ng buong buo yun kila Mimak at Cancer dahil yung ganung chemistry yung hinahanap ko sa isang buong laban. So, kung tutusin yung round 2 nila sobrang lakas, gusto ko sana itapal sa mga ibang kulang nila sa round, pero yung round 3 nila sobrang ng laylay. Kaya binigay ko kala Casper at Espero. Ayun, so that's it.
That's it. So, parang 4 sa 5 judges is kaparehas natin ng hatol. So, tayo na mabuti ng almost 1 hour na naman na usapan. Pero I think that's all, no? Lahat ng gusto ko ring sabihin. No, so yung judgment natin na 1 and 3 Casper Espero, then round 2 Mimac. So yun din yung mga nakita ng mga live judges natin, and yun din yung pinaka-inexplain nila. So I think wala na ako masyado pang sasabihin pa dito. So yun, proceed tayo kay Jos Vicente at Cygnus Atoms. Siguro bukas na yun. Paghahandaan ko yun kasi nakadalawang battle review na ako ngayon. So kailangan kong maging empty cup ulit sa sa battle nila kasi almost 1 hour yung battle nila ng team JB tsaka team CA. So paghandaan natin yung battle. Kaya kita-kits tayo doon tomorrow night, and yun. That's it. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.